Yung mga apo niya kasi iiwan na siya sa Makalawa at pupunta na sa Netherlands. Ano ba salita sa Netherlands? German? Dutch. 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 Ay, galing. Ayan, Dutch. iwanan So, ka na. Dutch Tagalog sila doon. Alright. So, mabalik tayo dahil National Teachers Day ngayon. Ay, itong dalawang nasa kaliwat kanan ko ay mga guro. Guro kaya ng ano ang gusto nilang maging. Hindi, ako ay Mga PE. hindi, nagturo Pag-usapan sa talaga. radyo. Nagturo nga ako, pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko feel yung tinuro ko eh. Yun na nga. Bakit? Kasi nga, hindi yun ang talagang gusto ko ituro. Ang tinuturo ko talaga sana ay ito nga ang kamalayan. Wala namang subject sa eskwelahan ng kamalayan. So, dito na lang ako sa radyo nagtuturo. But, in a way, kahit pa paano, nagkaroon ako ng chance na maisingit ko yung ilan na pwede kong naisingit noon. At na-shock nga yung mga estudyante ko dahil hindi nila akalain na magkakaroon sila ng mga ganong lessons. No? But, sabi ko na lang sa kanila, sekreto na lang natin yan. Huwag nyo sasabihin sa mga madre dito. Baka mamaya Nakikinig si Wendy. Ay, si Candy. si Candy. Assumption yan. Oo. Susubukan yan sa mga madre. Ayan. Alright. Now, eto. Okay, bago tayo pumunta sa mga teacher. No? Okay, sige. Andiyan na tayo. Araw nila ngayon. Pero wala naman teacher kung walang estudyante, di ba? Oo, tama. No. So, in other words, yun ang natin, relationship, teacher-student relationship na pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasi yung Sige, kadalasan... kayo ang aking mga guro. Kasi nung nakaraang Ako ang mga estudyante. araw ay ibang relationship yung pinag-uusapan natin. Oo. Yan. Ngayon, relasyon bilang guro at estudyante tayo. Ang tanong, ano bang pagkakaiba ngayon ng mga bata sa nung bata, ikaw, Joyce? Huwag lang muna yung sa amin. yung medyo malapit-lapit na lang muna. Yung medyo malapit-lapit muna. Kasi meron ng diferensya yun eh. I mean, kahit pa paano, magkaiba na yan eh. Oo. Sige. Paano ba? Paano ba? Ako, ang sinasabi kasi, ang mga kabataan noon, masunurin. Masunurin. Hindi katulad ngayon, ang mga kabataan ngayon, akala mo nakikinig yan, pero iba ang ginagawa, iba ang iniisip. At saka mas ano sila ngayon, kapag ka may gusto, ginugusto. Hindi katulad nung panahon namin, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, manahimik ka sa upuan mo. Ganon. So, ganun nga. Up to now, may ganyan pa rin mga kabataan. Ibig sabihin, ganyan lang gusto ng mga teacher na maging yung mga kabataan ngayon. Kaya lang hindi na nga. Nahimik ka lang sa isang lugar. Oo. Makinig ka lang. Oo, ganon. Bata ka pa, wala ka pang alam. Okay. Ganun ba yan? So, noon, masunurin, no? Nakaupo lang, nakikinig, at kung anong iutos ng teacher, sinusunod. Oo. Ngayon, walang pakialam mga bata. Ganun ba? Dahil sa? Hindi, kasi siguro biglang sinabi, siguro ano na rin dun sa sa kabataan RE something. Yung merong tawag to yung mga kabataan, tawag to yung mga child abuse, 'di ba? Yung mga ganon. Okay. Pero hindi, ang main or ang palaging nasasabi ngayon ng mga nakakatanda about the youth or about mga children. kabataan. Kids. Una-una, mababa ang attention span. In other words, hindi sila makafocus ng matagalan na ngayon. Ibig sabihin, in just 5 minutes or 4 minutes, they get bored. Pero, Parang ADHD yan. oo. Pero pag hawakan mo sila ng tablet, ng cellphone na naglalaro doon, nakafocus ang attention Yun na nga nila. eh. Bakit doon nakafocus sila? Pero pag sa classroom, kasi ngayon, ang style ng teaching ngayon sa college, sa high school, tsaka sa elementary, you have to know that the attention span of your students are very short. So, you have to do something different kaagad para lang maibalik mo Ma-focus, oo. yung interest nila sa yung attention pinag-uusapan nila. mo. Otherwise, boring ang dating mo as a teacher, no? Bakit nga kasi ka doon? Kasi siguro sa mga naglabasang gadget, tingnan mo lahat halos lahat ng eskwelahan ngayon, may computer. Ngayon kaya lang yan. Noon pa siguro meron ng distraction or meron ng nagbibigay ng reason kung bakit naging ganyan ang mga kabataan yan. Hindi lang sa mga gadgets.
Kasi wala pa yung Di mga ba? gadgets. Alam ko na aware na kami noon na mababa na yung attention span ng mga students. Kasi boring ang mga teachers. Sorry sa mga Oo, teachers. at ito ngayon, kahit na sabihin natin World Teachers Day ngayon, I don't actually really see much improvement or much change of teachers now and teachers before, and in terms of how they should actually teach. Oo, kasi 'di ba kayo, 'di How ba? ba or what they should teach? O how and what. Paano at oo. ano, 'di ba? Ayun, pareho yun eh. Oo, kasi 'di ba? Kadalasan talagang yung kung estudyante ka talagang either tutulugan mo or lalayasan mo or Totoo. alright. Eh, yung salita lang, sulat-sulat lang kayo dyan habang nagsasalita ako. Parang gano'n. Oo, Kasi, yun talagang oo, may mga ano kasi, may Or mga copy speaker. this, copy the board. Oo. Oo. May mga Board may na. mga nagsasalita sa harapan ng mga estudyante na masarap pakinggan. mm, Meron namang, alam mo yun, nakakaantok siya kahit papagalitan ka niya, kahit tutok na tutok ka sa kanya, aantokin at aantokin ka pa rin. alam mo noon nung nagturo nga ako, no. Isa lang ang una yung aking sinasabi sa mga estudyante ko noon. I don't care if you don't actually listen to me. Yun lang lagi mo sinasabi. Oo. Sa umpisa pa lang. Sabi ko, wala akong pakialam. Kung hindi kayo interesado sa subject ko at hindi kayo makikinig. Pero, ang kailangan ko lang pakiusap sa inyo, kailangan magkukunwari kayo na nakikinig kayo sa akin. Halos lahat ng mga estudyante Tama pala yung ganun. sasuggest ko. Na- I don't care if you don't listen to me, just pay attention. Hindi, ako naman, don't pay Kunyari- attention. You don't have to pay attention, but pretend. Na nakikinig kayo sa akin. Nakikinig ka sa akin. Kahit ibang iniisip Kasi, mo. remember, yung mga classroom, bukas yan eh. Nakikita ka sa labas. Yung mga supervisors mo, sumisilip yan. Tinitingnan. Oo, tama. Oo. So, in other words, sabi ko sa kanila, you can actually think of anything that you want to think about. But you can never talk, you cannot talk to your classmates, hindi kayo pwede mag-ingay. Pero you're not obliged to listen. Basta tumingin lang kayo sa akin. Oo. Kunyari Para lang. pag minomonitor ang teacher, gano'n. Kunyari, may nakikinig talaga alam yung mo, estudyante. akala nila, okay. Until later on, they ended up really listening to me. Kasi wala na silang choice, nakatingin sa'yo. So in other words, it worked pala. So it worked nga eh. Kasi ako, hindi nga ako mahigpit eh. So binibigyan ko sila ng leeway kunyari eh. Pero at least nakukuha ko pa rin yung gusto ko. So, hindi, alam mo, totoo yan. Kasi ikaw, binigyan mo sila ng option. Huwag kayong kuminig, okay lang. Ganun. Kasi, nagkakaroon ng resistance pag Oo, pag stricto pag ka. okay, Nagde-demand stricto. ka, Pag dinidemand mo, parang kasi walang free will eh. Yung bata. Parang parang hindi mo rin respeto ang opinion nila, ang gusto nila. Basta makinig ka sa yung gano'n. Yung sinabi ko nga kanina, na yung lumang style na basta makinig ka lang, wala ka pang alam, wala ka pang opinion. Sa akin nga, kahit na huwag kang makinig. Yung gano'n. Oo. Kaya nga, you gave them the option. So sabi siguro nila, iba to ah. Ano kaya sasabihin nito? Biglan na, iba. So, nakasya mga attention nila. Okay. Pwede. Oo. Pero magpasa ganun pa man, syempre, binabati ulit natin yung mga teachers, lalo na yung, alam mo ba, Tato, lalo na yung mga sa bundok pa nagtuturo. Alam mo, may mga dedicated teachers talaga. I mean, I Hi, salute Teacher them. Annie. I salute all of them in terms of, well, what the kind of devotion they have, no? So, Hindi kasi yung pagti-teacher, hindi hindi pagpayaman yan eh. Ay, oo naman. Kita mo magkano lang ang sweldo ng mga yan. pero alam mo, 200,000 a month lang. Oh, masyado maliit. karamihan ng mga Aksidente. karamihan na nakilala kong teacher, I mean, yung mga tinanungan ko, bakit ka nagturo? Alam mo, ang kwan lang nila, power trip. Oo, pero Oo, pag yun lang ang kwan nila, parang wow. sa power trip. umpisa, So, anong sagot niyon para malaman mo power trip? Hindi, sila nga nagsabi nga Sila na nagsabi. parang... Talaga power trip lang? Do you want to control people? Oo, yung parang sinasabi nila na parang ako may say ako rito, may control, may authority ako. Personality traits yan na to. Oo, Yung oo. apat na personality, Kaya- yung controller, Kaya supporter, may analyst. Oo. So in other words, these are the kinds of teachers that we had na talagang hindi pa talagang gusto magturo. Kaya lang gusto lang nila may say sila sa mga estudyante, parang under nila. Gusto ganyan. nila maging Gusto nila emperor. manakot. Ayan. Katulad nung
Ito nga, ayan. Nung may takot. May sabi ni Willie rito, Noon, noon may may takot, takot, may may pingot at kurot sa singit. May Ngayon, palo po, pa nga eh. mga nagmamadali agad-agad, digital na po ang ibang bata. Well, of course, yan na. Ano. Yeah, that's what I was gonna say. Medyo digital nga kasi ngayon. Mm-hmm. Tingnan mo kasi ang laro, mabilisan eh. Tsaka multitasking. Hindi pa dito, ganun-ganun eh. Magbubuo ng castle dito, naglalaban doon. Yung multitasking. So, hindi ka pwedeng nakatutok sa isang... Nakatutok sila sa buong game, pero hindi sila nakatutok dito lang. Lahat pinapansin. So, Tapos, maybe yung takot multitasking ngayon. Ito nga ang kon ko sa kanila noon. So, marami akong nila-lecture, no? Pero sabi ko, hindi effective ito. Sabi ko sa parang associate dean namin noon, alam nyo, this is the worst thing for a teacher to do, teach in a classroom. Sabi niya, anong ibig sabihin? I mean, the students really are not exactly enjoying their stay inside the classroom. They're not focused on what you want them to do, and so on. But I know a solution. And that was before pa na nagsumikat ito. Sabi ko, I will conduct my classes in Facebook. And true enough, nandun lahat ng mga estudyante ko. Hanggang ngayon, naka-enroll pa sila sa akin ngayon. So, in other words, binabasa nila yung mga... Yung mga sinusulat mo. Oo, mga sinusulat ko. So, rado ka Facebook yun? Hindi Friendster? Hindi nga. Hindi kasi Friendster pa. Pero sabi ko... Besides social media? Nag-ano na yung Facebook noon eh. Nag-uumpisa na. Nag-umpisa na. Sabi ko, sa Facebook, ako magkaklase talaga. Yun, talagang... And it was true. I mean, it's true na ngayon, noon na nga ako nila natatagpuan. True. Ang lakas-lakas na ng social media. Oo, social media talaga. In terms of communication, getting your point across, ganun. That's what sa I'm karamihan. Oo. That's what I'm saying, no? In other words, YM ang Friendster ngayon? Noon, YM? Ano ba yung YM? Yung Yahoo Messenger. Yahoo Messenger at Friendster noon. At ganun ba yan? ano pa noon eh, meron pang before, email lang, no? Pinakakuan, email. Pinakasikat nun yung email. email mo yan, ganyan. Email mo yan. Chat room, yan, mga chat room, chat, yan. Pero yun na nga, Facebook was the one that really, what do you call this? Well, reached out. Made me reach out to my students. At lahat naman ngayon, kahit bata may Tapos, Facebook na. Ang maganda pa nun, that is what I had always told my colleagues, yung mga teachers. Sabi ko, huwag kayong magpo-post ng napakahabang mga messages. Yung konti lang, yung mga one paragraph lang, yung mga Parang ganyan. what, where, when, ano lang. Hindi ganun. Paano Yung ba? mga 3 sentences. Ganyan. 3 sentences? Hindi, 4 sentences na lang. Quick thoughts Ano lang. tawag doon? Yung parang posts, yung mga status posts sa atin. Ganun lang. Yun, binabasa nila. Pero mag-post ka ng isang napakahaba, hindi ka babasa. Pag mahaba. Oo nga, parang... Nakaka-boring naman to. Kapagod naman to. Oo, di ba? Sir, may kilala ko yung sabi na ganun. From the beginning, I want to tell you, this is going to be a long one. Oo, yan. Sa bagay, tama yun kasi kapag ka ang mambabasa, kahit naman siguro, kahit tayo din, pag may nakita tayo, ano ba ito, napakahaba. Haba, parang Oo, tapat ano ba yan yung, eh. ano ba yung gusto lang sabihin nito, dapat yun, tama ka doon, may point ka doon, Tato. Kasi nga talagang, ang question is, be brief, be... Clear and concise. Clear and concise. Yun lang ang talagang call mo dyan. I get to the point pala. Oo, get to the dapat. point. Pero yun na nga, still, merong okasyon na kailangan din magbasa ng mahaba yan. Explain mo rin ng pahabaan yan. Pero, as I've said, the attention span of the students, of the youth, is very short. So, kailangan ganun lang yung bibigay mo sa kanila, yung mga bite size. Oo. Ano lang. Totoo rin. Yung bite size lang. Medyo mabilis na kagad. Kuha kagad. Kuha ka agad nila. Pero may ano yun, no? May skills requirement yan. Oo, kailangan magaling To ka. to edit. Oo. Di ba na uso sa Facebook, no? 240 characters lang ang isang Oo post. nga. Kaya doon ako natuto talaga na to be Pagkasyahin. concise. Pagkasyahin eh. Ayun, na-perfect ko yung style ko na maiksi lang. Oo, Oo nga. ayan. Oo.
Galing, tama. O kaya picture na lang. Pwede So, din. in other words, Aba pa eh. ito nangyayari sa mga kabataan ngayon. Huwag natin sisihin yung mga kabataan. We have to understand where they're coming from. Hindi mo pwede sabihin, kasi ngayon wala na, hindi na kaya, mga impatient na sila, mga yung attention nila hindi na ganun ka-focus, ganun. And so, if you know that kind of a problem, ano ngayon ang gagawin mo? Anong solusyon? Yun, dapat i-address mo yun. Anyway. Stop harping at what's not working. Oo. Kasi, lagi naman may pagbabago eh. So, go with the times. Joyce. Si Joyce na naman ang pinag-initan. Si Joyce na naman, sige. O dahil napag-usapan natin ng Facebook kasi 4:30 na. Ayan, bago natin pagpatuloy. Hindi, bago tayo magpakilala ng ating stasyon, uulitin ko po, yung ating fun run, Kasusuran, October 25 na po yan sa Marikina po, Marikina City Hall, Marikina Central Parking. Ayan, sa tapat po yan ng Marikina Justice Hall. So, ang lahat po iniimbitahan, inaanyayahan. So, kung mga gusto pong magpa-register, so pumunta lang po kayo sa www.facebook.com/kasusoran2015. Ayan po. At dahil dyan, magbabalik po ang programang Kamalayan. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015 official. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay, balik tayo sa ating programang Kamalayan at medyo meron may I go out na, may I leave. May emergency lang itong isang kasama natin si Joyce. But anyway, nandito naman si Albert at ako po, si Tato, na makakapiling pa rin ninyo hanggang alas 5 ng hapon. Alas 5, yes. So, ngayon, since it's World Teachers Day, we are talking about teachers, but more than just teachers. Kasi at teachers, kapag hindi mo pinag-usapan ng estudyante, walang kalhulugan ng teacher. Kailangan may tinuturuan eh. If you're not teaching anyone, but there's no point. Mas gusto ko pag-usapan ang estudyante kasi yun ang yun ang talagang importante eh. Para sa kanila naman talaga yung lahat ng teaching na yun ang importante basically eh. Of course, kung wala teacher, well, of course, eto nga eh. Ang ini-introduce ko in Kamalayan is not anymore the teacher-student setup inside the classroom. Ang talagang tinuturo natin sa Kamalayan is self-learning. In other words, we encourage our members or our friends to really we encourage them to learn on their own. At sinasabi natin palagi, hindi dahil tapos ka na o nag-graduate ka na o may masters ka o may PhD ka, nasasabihin mong alam mo na lahat. Hindi mo alam lahat. Yung self-learning, self-realization, yun ang pinaka-exercise sa totoong buhay. Lahat naman natutunan mo, susubukan mo. Pag nasubukan mo, saka ka matututo talaga malalaman mo
kung totoo yung, Oo, kasi, totoo yung napag-aralan mo at hindi pare-pareho ang experiences. May pagdadaanan ka kasi ganito ang may experience. So, nagkakaiba. So, walang cut and dry bottom line experience sa real world. totoo yan. Pero ang tanong, in spite of all the knowledge that all the universities and schools are teaching, bakit nagkakagulo pa rin ang mundo natin? Bakit hindi nagkakaroon ng satisfaction, ng harmony, ng peace, ng abundance? Di ba? Oh, I kasi mean, walang empowerment. yun na nga. Sabi, kahit na in-empower mo sila saan? Na yung sa kamalayan. Sa atin, iba yung empowerment natin eh. Alam mo, halos Diyos ka na eh. Pero sa kanya mo, sa Diyos mo kukunin lahat yan. So, hindi ka helpless. Hindi ka, magagawa mo lahat yan. Alright. Pero with the empowerment, there's much responsibility. Okay. Kasi sagot mo rin yung resulta na yan eh. Kung ano yung naisip mo. Kung negative ang naisip mo, tapos ang inani mo negative, sagot mo yan. Okay. So, in other words, if we are going to teach our students or children now, what are we going to teach them? Okay, I have a list here. Medyo malalim ito. Medyo Hindi controversial. Walton, ganun. Wala, ito. School of Learning. Oo. Wharton ba yun? Yeah, meron yung ganun. Pero halos ganun din ito. Yung may talaga? doon. Kasi, Sila kasi, hindi ba Oo, parang meron ganun silang mga- encourage or develop the alright. talents, ganun? Okay, walang kinalaman to sa religion. But this is something that we cannot not explain very well to our students. We have to reach out to them and tell them, this is what you have to learn. And I suppose, eto, if I will really go back to school and teach, eto na lang yung subjects na ituturo ko. Ayan na yun. And so, what Sige. do we need to teach our children? Number one, alright, we are all, sabi nga natin sa Kamalayan, we are all spiritual beings, di ba? Having a human experience. So, in other words, if we are like that kind of being, ano ang importanteng mai-explain o masabi o ano talaga yung dapat nating pinag-uukulan ng pansin? Number one is, God is within us. Yeah. Kasi it was explained in so many religions, in so many subjects, that God is separated from us. God is out there, up there, and we are down here. Tuloy parang God is big and we are small, or God is great and we are what? Walang Nothing? kinalaman sa religion to, ha? Huwag kayong mag-isip na we're preaching here. Kasi lahat tayo may Diyos, kahit papano. May kung ano man yung Diyos mo. Nagbabago pa nga ng pangalan lang eh, di ba? Si Albert, dati Diyos niya, pera. So, ayun. Hanggang ngayon, ngayon pera na lang. and the chicks happen. In other Anyway, words, okay. So if we all consider God as the source of our supply, of all our good. or infinite supply and unlimited abundance. Hindi ba normally kasi we are training students to become productive so that they will earn money. Ang hindi tinuturo sa eskwelahan is nasa sayo na lahat eh. Alam mo, mahirap nga Mahirap ituro sakyan yun. ng karamihan yan. Pero pag naituro ito sa bata pa lang, that God is within you and since God is the source of all your infinite supply and unlimited abundance, nasa iyo na lahat. Ngayon, ang talong is, paano mo ngayon mailalabas lahat yon? So, yan yung isang bagay na dapat tinuturo ng maayos. And how does one teach that? Like, kung tayo sa Kamalayan, tinuturo natin sa kanila na ito mga bagay na gusto mo, makukuha mo yan. At magagawa mo yan. Pag binigyan mo ng, may proseso yan. May proseso. Oo. Lahat pwede.
lahat pwede mo makuha, makamit. Walang limit at walang limit, walang imposible. Alright. Kasi So, in other words- medyo spiritual na kasi. So, God na in kasi other words, to. we have unlimited potential. Mm-mm. Di ba? And can be a blessing to the world. In other words, sobra-sobra ang kwan natin. Ang tinuro sa eskwelahan, we are limited. Limited. Ito lang ang kakayahan mo. Mm-mm. Hanggang dyan ka lang. Samantalang sa Kaya- kamalayan, oy, ang daming pwede mong gawin kung gugustuhin mo lang. Kasi, tapos yun yung hanggang, hindi naman sa hanggang dyan ka lang. You are limited. So, if you want to be better than anyone else, ganun, have to work harder. Oo, work hard. Talagang kayod aso, ganun kalabaw. Yun ang tinuturo ganun. for you to become rich, you have to really work hard. Ha? Ibig sabihin, dyan sa kamalayan, walang work hard. Wala. Ah, You work smart. Yeah, in a way. Oo. Pero may you work, ha? May work. Hindi yung pwedeng nakahilata ka lang dyan sa bahay, nanood ng TV. Pero yung work na yan, may proseso rin yan na dapat gawin mo muna. Kasi kadalasan, ang hirap magtrabaho ng isang trabaho na hindi mo talaga gusto or hindi ka enjoy sa ginagawa Okay. mo. Parang napag-usapan na natin yun. No, once, so napag-usapan na natin ilang beses yan. What? Pero very, very important to remember, kung may tatahaking ka man, what do you call it? Trabaho, career, ganun, choose one that you enjoy. Because if you enjoy it, it's not work. It's fun. Ayaw mo nun. Okay. Another one that is Isa pa. supposed to be taught in the right way, hindi dun sa tinuro sa atin sa religion eh. Kasi, okay, we are made in the image and likeness of God. Correct. Alright. Oh. Pero sa religion, ang pinalabas sa religion is, ang Diyos lang ang pwede nun, kayo hindi. How do you mean? Kasi Hindi yung, ka pwedeng. when you are made in the image and likeness of God, yung attributes ng God, God lang ang meron nun. Yung Pero mga ikaw, qualities, yung qualities na yun, meron ka rin, pero hindi mo makakayanan ng katulad nung nagagawa nagagawa ni God. ni God. Okay. So in other words, yun sa'yo, sa atin, Parang may tinuturo, another parang- version lang. Parang, wala. Kaya pala nauuwi sa hingin mo lang kay God ng hingin eh. Please give me ng please give me eh. Oo, kasi nga wala nga sa kanya yung attributes eh. Balikan Kasi, natin yung please give me may balakid dyan eh. So sige, anyway. Pasok mo na. Okay, kasi basic premise, lahat nasa iyo na. So, don't say, please, God, please give me. Kasi, may mga sabi, tapos may underlying feeling yan eh, yung feeling mo. Pag sinabi mong, please give me, ang feeling sa kalooban mo, I do not have. Oo. Wala ako. Yun ang naitatransmit mo, yun ang nagiging prayer mo. God, I do not have. Hindi yung God give me. Yung I do not have, ang sagot ni God sa iyo is, yes. Okay. Good. Okay, you do not have. So, paano ang proper way to pray and ask for something? Sabi ko nga dito palagi sa programa natin, we have universal laws and spiritual principles that are in place. All we have to do is study them, apply them, or work with them. Yun lang yun eh. So in other words, the laws, for example, the law of, meron tayo tinatawag na napakasimple nga, yung the law of cause and effect. Ito ang ginawa mo, ito effect. Ito na yan. Ito ang inisip mo, ito ang ma-attract mo. Resulta, Ito ang resulta, no? The law of attraction. So in other words, yung mga ganyan, akala lang natin, parang, akala lang naman yan pero hindi naman totoo yan eh. Ay, nako, subukan nyo. Hindi totoo mangyayari. So, hindi going back to asking and praying, don't ask. Yes. Say thank you na. Claim it. Claim it. Kasi Claim it. sabi nga, if God is the source of all your supply, and God is in you, nasa iyo na. And everything is already been given. The way to get it is to say thank you for it. Okay. Thank you, Lord, for the kayamanan. That is mine Ngayon, now.
hindi namin tinuturo sa inyo na hindi kayo kailangan magtrabaho tapos kung ano lang isipin nyo, magkakaroon kayo. Pero pwede yon. So, pwede mo idasal yun paulit-ulit. Gusto mo paulit-ulit. Tapos magtrabaho ka. Okay. Gugulatin ka na yung kayamanan, tulad ng sinabi ko na kay Joyce, dito ka nagtatrabaho, naglalakad, tinatahak mo pa diretso, pa sa harapan mo. Manggagaling sa pwedeng manggaling sa kaliwa o sa kanan yan. Kasi hindi mo naman alam kung paano ibibigay sa iyo ng universe kung Ito paano na lang. ibibigay sa iyo ni God. Bibigyan na natin ng example. Yung nangyari sa akin lately. Oo. Alright. Di ba, alam ni Albert na naghahanap ako ng bagong laptop. Yung gusto ko talagang medyo mura-mura lang. Mura-mura na medyo matino-tino. Sabi ko, ba yung mga yan? Fuji. Ano yung mga made in China na whatever. No? Mga Japanese. Ganun. So, in other words, ito, pwede na itong Lenovo, mga ganun-ganun. So, for several weeks or months, naghahanap ako talaga. And kasama na yung, sabi mo ngayon kaibigan mo, yung nagbebenta ng mga Apple. Baka mabigyan pa tayo ng discount. Second hand discount. Ganun, yun ang pinagsasabi. Oo. Eto na. Hanap lang ako ng hanap. Basta gusto ko, sabi ko, I am going to get a new laptop. I have a new laptop. Tapos mamaya, nabasa ko sa Facebook, yung isa naming friend ni Albert, yung naging guest natin dito, si Reg Tan. Aba, shinare niya yung experience niya na nagpunta siya sa isang shop ng Mac, ano yan? Ng Apple. Ng Apple. At tinitignan niya isang laptop, no, na MacBook. Tapos, ini-imagine niya na sa kanya na nga. Kasi sabi nga niya, natutunan daw niya sa mga workshop natin, no. Yun lang ko niya naisulat niya doon. Tingnan mo. Tapos mamaya, meron nagbigay sa kanya ng MacBook. Wow. In other words, biglang out of the blue, lumabas yung MacBook from a friend. Alright. So, kinuwento ko kay Albert yun. Sabi ko, Albert, ito kong si Rodro. Nakakuha ng MacBook. Tapos sabi niya sa akin ni Albert, kasi naman ikaw, di ka naman nagpo-focus sa Mac. Call mo Ang gusto mo lang kahit na ano dyan So, from that time on, inisip ko na MacBook. Okay yun Okay, MacBook. Di ba? After 1 week. After 1 week, somebody gave me a MacBook. MacBook Air. In other words, hindi pa hindi mo pa inanunsyo yan. Oo. Nataunan lang. Oo. So, in other words, nangyayari talaga yan. Totoo yan. Kami mismo, ako mismo na-experience ko yan. Kaya tinuturo namin itong mga klaseng pag-create o pag-manifest ng mga bagay na pwede mo i-manifest. Hindi pinaghihirapan talaga yan. May proseso lang na dapat gawin. So, hindi kami nagnakaw, hindi kami nang hold up, pero lumabas. Pero since si Tato, mataas ang antas ng kamalayan yan. Ayun, tataas mo lang yung kamalayan mo. Kumagat ka agad, gano'n na... Yan ang tinuturo natin I dito. have a MacBook. I'm an owner of a MacBook. Boom! Sa linggo lang, andun na. Sabi ko, daya mo naman. Ba't ako walang MacBook? Hindi ko desire. Yan na nga. Pag hindi mo desire, wala talaga. Wala akong intention magka-laptop. Okay na sa akin yung nag-aroon ako ng PC sa bahay. Meron siya meron siya. Kasi I don't need it. Kasi ako, mobile ako, kaya kailangan dala-dala ko palagi. Hindi, tsaka yung laptop mo, matagal nang nasira. Matagal yan. So, medyo pilay-pilay ka in that sense. Ngayon, ano po dapat sabihin bukod sa salamat? Minsan po, tagal lang dumating ang hinihiling sa mga dasal, pero tsaga lang. Tanong ni JC. Alright. Okay. Ang tanong nga dyan is, gusto mo ba yung gusto mo? Kasi pag hindi mo feel yan, kahit na nagpasalamat ka na, kinlay mo na, kung hindi mo talaga feel, kasabi nga ni Albert, hindi na feel yung laptop So, hindi siya nagkakaroon. Mainggit na ako ng gusto ko. Walang mangyayari. Hindi naman ako interesado hindi siya. Kaya tanong ko sa iyo, JC, gusto mo ba talaga yan? Feel mo ba talaga? Hindi yung feel na, wow, buti pa sila meron nun, or sana magkaroon ako. Dapat feel mo na meron ka na. Yan, ang feel mo na nasa iyo na. Pag nasa iyo na yun, anong gagawin mo ngayon? Di ba parang ini-imagine mo, ini-enjoy mo na, ginagamit mo na, ganon. Hindi yung, pag meron akong ganito. Ganon kasi ang dasal natin Pag meron, sana may ganito ako para ganyan lang gagawin ko.
In other words, naka-future ka lahat. Future tense ka Oo, lahat. habang buhay future yun. So, lahat yun. Para bang hinahabol mo lag. Well, habang buhay hinahabol mo. Nandito Nangangarap ka lang nga talaga. So, salamat. Andito na. Thank you. Ako, ini-enjoy ko ng sarap nito. Okay. May isa pa. May isa pa yung gano'n. Gano'n. MacBook. Buti pa si Reg, may MacBook. Kung nainggit ka. Oo. Ako naman, di nainggit Kaya sabi ko, Kung mainggit ka, buti pa siya, balakid yun. sa akin, Harang yun. actually, naging twig yun sabi natin, tatawag natin twig or clue. Sabi ko, ako na susunod. Sunod na ako. Magkaka-MacBook Natuwa si Tato dun sa nakakuha. Hindi siya nainggit. Hindi ako Sabi niya, nainggit. wow, ang galing. Believe ako sa'yo. Ganon. You deserve it. Ganon. So, be excited for the person and then say, I'm next. Thank you, Lord. Tapos yun, after True 1 week. enough. Ayun. Mas mabilis pa yung nakuha ni Tato yung sa kanya. Si Reggie. Si Reggie lang, tagal-tagal na niya naglalakad-lakad doon sa mga mall. Pero, pero ganun yun yung if you may gusto ka, pasalamatan mo na at Claim saka mo na. claim mo na. Thank you, Pero akin to. i-feel mo rin. Nasa iyo na. Yung feel mo na nasa iyo na. Ang isa sa malaking feeling, naniniwala ka na sa iyo na yon. Na ibibigay sa iyo. Di ba mga bata, pag binibigyan ng mga presents o mga regalo sa Pasko, umaga pa lang, alam na nila, nandun na Yung hanapin nila talaga Nasaan yung kuko? Nasaan yung regalo ko? Nandiyan yan Akin na, buksan ko yung box. Ganito, yung ganon. Oo. Kung na talaga yung mga bata, nandun na. Na-expect nila, nandyan na siya. Hindi yung, kaya bibigyan kaya ako, hindi sila nagdududa. Yun. Walang kaduda-duda pa sila. Pag nagdududa practice na nila yun. Oo. Kaya nga mga bata, pure ang intention nila So wala yung parang magdududa pa Ang mga bata hindi na nagdududa Basta pag sinabing ko na, talaga, okay, sige, tontuwa yan. Hindi na makakatulog yan. Of course, meron pa mga ibang may mga ibang kailangan. You have to work around other things like forgiveness. Pag wala kang forgive, isa pang balakid. Ayun. So kailangan maayos yung mga ganun Yung part na yon, yung mga part na yon. Pero pag naayos mo lahat yun, open yan, clear ang channel para para makuha mo na, magpasalamat ka na kagad sa gusto mo. Even feel mo na. Even for example, estudyante ka at gusto mo yung pag-graduate mo, itong trabaho mo. Ano na yan kailangan kiniklaim mo na rin yan na ito ang magiging trabaho ko, ito yung magiging sweldo ko, ito yung magiging kuwan ko. In other words, kung hindi mo alam kasi, wala mangyayari. Kung ano-ano lang, kung anong maabot sa'yo. Pero kung definite ka sa gusto mo, kahit pa paano, nagkakaroon ka na ng momentum na papunta na doon sa gusto mo At minsan, alam mo kung bakit matagal? Kasi proseso parang ikaw lang no? Gusto mo mas mabilis yan. Kung ano yung gusto mo at gusto ng ibang, let's say, gusto ng ibang tao, tulungan mo silang makamit yun. Makamit nila yun. Kung gusto mong yumaman, tumulong ka ng iba, yumaman. Lalo na, payamanin mo yung mayaman na. Kasi akala nila, payayamanin ko yung mayaman na? Bakit? Anong problema nun? Kasi pag ginawa mo yun, parang mas mabilis. Kasi parang yung tulong mo sa isang mahirap na gusto mong payamanin, parang bang naawa ka pa Parang, sige, tulungan ko ito, kawawa naman to. Pero yung mayaman na, at wala kang iniisip, kung hindi payamanin pa siya, ay ikaw na kasunod. Magsabihin, puro lang ng tulong, puro ang intention mo na payamanin lang. At hindi dahil sa awa. Ganun. Tutulungan ko yumaman to. Pag kaibigan mo, let's say, ganun, okay naman siya, tulungan mo yumaman, ikaw na ang susunod kasi. Okay. Immediately. Alright. Kung ikaw ay nagkatrabaho sa isang kumpanya, tulungan mo yung boss mo lalong yumaman para lalong lalaki sweldo mo. Kasi kung walang pera ang boss mo at hindi kumikita lang malaki ang kumpanya, wala kang ibibigay sa yung bonus yan. Pero sa lawak ng awareness mo, knowledge mo sa pagpatakbo ng negosyo na yun, baka mamaya magkaroon ka pa ng sarili mong prangkisa. So in other words, ang potential umangat,
nandun in helping. Kasi giving and love din yun eh. Ganito, ang naging attitude ko nung nagtatrabaho ko dati, lalo na sa mga record companies, hindi ako nag-assume na ang trabaho ko ay empleyado lang ako. Hindi ko naisip na empleyado ako. Ang iniisip ko noon, ako ang consultant nung boss ko. Ako ang nagbibigay ng mga advice sa kanya kung paano gagawin niya. Para maging successful. Oo. In other words, hindi ko naisip na, boss, anong pagagawa niyo sa akin? Hindi eh. Sabi ko, boss, ito gawin mo. Sa totoo lang. Doon lang ko na-promote eh. Dahil sabi na, ba't to ha? Okay. Consultant ba? Oo, kasi nga, kung empleyado ka lang, maghihintay ka lang kung anong pagagawa sa'yo. Pero pag yung sasabihin mo, alam mo boss, may idea ako. Ganito eh. Mas maganda pag gawin natin ganito. Sasabihin nila, ibang klase ito tama ito Kasi kahit pa paano, kung meron kang research, no? Alam mo, nakikita mo sa ibang mga kompetensya nyo, ginagawa na yun. So, baka makatulong ka nga na. Kasi pag hindi mo naman sinabi sa kanya, alam mo na pala yan, bakit di mo sinabi sa akin noon pa? Di nasisi ka pa ngayon. Di ba? May mga ganyan eh. Alam mo na pala yung idea na yan eh. Ginagawa na pala ng mga kalaban natin yan. Hindi mo pa sinabi sa akin. Tinago mo pa. Kaya ako talaga nun, ang point ko talaga, consultant ako. Okay, anyway. Kailangan ng anak ko ng running shoes. Okay, meron tayo. Tama po sir. Kailangan ng anak ko ay running shoes. Sabi ko, maghintay lang ng 1 linggo. Dumating po yung brother ko, sakto, may pasalubong na running shoes. Isa pa po kami. Haba, okay. Nagkaroon anak ko, pati ako nagkaroon. Kita mo? Really? Alright. So, in other words, pag ganyan, no, Si may Willie, mga... si Willie nakukuha na yun, nagdideklara lang ng konti. In other words, kunyari, merong humiling sa'yo, huwag mo sasabihin na, ay, wala tayong pera, wala tayong pambili. Ang palagi mo sasabihin, sige, ano tayo, magkakaroon ka niyan. Ayan. Akong bahala. Ayan. Gagawa tayo ng paraan. Ano sinabi niya? Sabi na, maghintay ka lang na. Maghintay ka na sa linggo. Tapos biglang yun na nga. Pero hindi niya sinabi na, wag mo nang anuhin yan. Siguro, kung sinabi niya, wala tayong pera hindi tayo makakabili niyan. Stop yun. Baka pati yung kapatid niya, hindi na rin nakaisip na magbigay. Kasi binlock mo na Bibili sana ako, nagbago isip ko. Binlock mo Nakuha na sana. Kasi ganun yun Kung nag-block ka sa kamalayan mo, may intention na nga yung kapatid, bibigay, biglang, wag na lang kaya. Hindi mo rin alam So, just stay positive and know na makukuha mo. Naku, dadating yun. Alright. So, ano pa ba dapat ang tinuturo natin sa mga estudyante? Alam nyo, ako, tinuturo ko na ito nung nasa mga last 2 years ko sa school. Intuition. Alam mo, hindi pwedeng hindi mo maituro ng maayos yan sa mga estudyante. Kasi, kadalasan, when they make decisions in life about their business, about their daily life, about their relationships, sino ang tatakbuhan nila? Kadalasan, maglando na yung problema o yung kailangan nila gawa ng desisyon. Ikaw na lang solo ka. So, in other words, sino ngayon ang tatalungan mo? Alright, of course, you can always ask for God's help, no? And that should be the case. Kasi ang ginagawa natin, God is the last resort Pag lumala na yung problema, doon pa lang tayo nagdadasal Sabi ko, Diyos ko, ano na kailangan? Wala na. Ang haba na ng panahon lumipas, doon ka pa lang magdadasal. Dapat umpisa pa lang magdasal ka na kaagad. And of course, alright, aside from praying that God will guide you or help you, be aware of what or how God would actually give you the advice or the answers. And that is a lot of times through your intuition. Yung may kutob ka bigla. Saan galing yun? Uy, pwede yun Di ba? Parang ganyan. Ikaw, kadalasan sabi ko, ano naman, ako lang yata nag-isip nun, baka hindi naman totoo baka papalpak naman yan. Baka naginip lang ako. Pero if you trust your intuition, ay nako. So, open up yourself to possibilities. Tingnan mo,
At saka tanggapin mo muna yung pakinggan mo muna sarili mo. May naisip ka, namin mo muna yun bago mo i-reject. Huwag mo nang basta i-reject. Baka kasi si God communicates with us through different means. Different channels. Through instincts, intuition. Alam mo, hindi magandang process na communication ni God sa atin is speech. Yung words. Kasi subject to interpretation pa yon, maiiba pa. So, nararamdaman mo, naisip mo, picture. Ganun ang magandang communication ni God. Mukhang mamabitin tayo ngayon. Mahaba-haba ito. Siguro continue natin tomorrow pa yung mga ibang kwan. Maganda itong pag-usapan dahil importante ito eh. Kahit nasabihin natin. Sana magamit sa eskwelahan ito mga to. Even kapag nagtuturo naman, pwede mo naman i-guide based on these, di ba? These principles. Any subject. Anyway, so nako, 4:59 ang oras natin. So, 1 minuto na lang at tayo magpapaalam na. In other words, ngayong araw na ito, since it's World Teachers Day, we are talking about teachers, of course, in general. But more than just teachers, we are really now tackling the things that we normally see in the surroundings or in the environment of where these teachers are found. And of course, students are there. And ang tanong is, ano ba dapat ang tinuturo natin? Alright. So, Albert, paalam na ka na. Okay. Very interesting. Medyo nabitin itong pangalawang kailangan ituro. Pagpatuloy natin bukas yung mga iba pa. Si Albert po to. Magandang hapon. Thank you for listening. Alright. So, sa ngalan ni Joyce Molon, umuwi na. Medyo masama ang kanya. Ito po si Tato Malay na nagsasabi, isang magandang kamalayan sa inyong lahat at antabayanan po ninyo ang Lalaval Special Coverage ng DZME 1530. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana 2015 official. Dula ang UP presents William Shakespeare's King Lear. Which of you, shall we say, doth love us most? And the Filipino translation by Nicolas Pechay, Haring Lear. Mula ngayon, isa ka ng dayuhan sa akin at sa aking puso. Featuring Leo Real as King Lear and Joel Amangan as Haring Lear. Directed by Professor Emeritus Tony Mabesa. King Lear, Haring Lear runs from October 7 to 25 at the Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. For inquiries, you may contact the Dulaang UP office at 926-1349. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bago